Hello guys, nandito na naman tayo. Syempre, good morning muna dyan, good evening Rico. Ito guys, pag-usapan lang natin itong nasa taas, no. Yan ang picture ng San Francisco High School sa Quezon City na nasunog nung 1 taon at ngayon ay naipagawa na at napakaganda pa. Pero bago yun, panoorin muna natin tong video to. Let's go. Good morning, Mayor Joy. Good morning, visitors. You're amazing. Welcome to San Francisco High School. O ayan, kita nyo naman ang hiyawan ng mga bata Talagang sumisigaw, tuwan-tuwa sila sa bagong tayong building ng kanilang school sa San Francisco. San Francisco National High School chinicheer nila si PBBM at nagpapasalamat. Alam nyo guys, eto sabi nga ang dami kasing mga anong ba tawag dito, mga political analysts na masyado laging nakafocus sa mga nangyayaring mga destabilization, sa mga nangyayaring mga inflation at kung ano-ano pa, 'di ba? Na nakakalimutan naman nilang bigyan pansin kung ano ang mga nagagawang mas mabuti ng Pangulo, lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Ito, isa sa may pagmamalaki natin isipin mo ito ay pagbibigay ng patunay na kung merong magaling na namumuno at gagawin lang ng tama ng mga nasa gobyerno, mga sekretaris ng gobyerno, particularly ang DPWH at ang mga proyekto ay gagawin ng tama, palagay ko hindi imposible. Hindi imposible na magkaroon tayo ng maayos na building, mabilis magawa, 'di ba? At na-i-deliver ng tama. Katulad na lang nito, San Francisco High School, National High School. Isipin mo, last year lang yan Ngayon, 5-story building na, tapos may mga sprinkler na kumpleto na siya. At naitayo. Isipin nyo yung guys. So, bakit naipatayo ng tama, nailagay sa tama ang pondo ng para dito ng gobyerno Alam nyo guys, hindi lang ito nag-iisa, napakarami na nang napagawa ng ating pangulo, pero kita nyo naibibida ba ng mainstream media? Parang bihira 'di ba? Hindi na ipakita ang mga pabahay ng pangulo ng mga kondominium. Bihirang-bihira sa prime media ang nagpapakalat Tapos yung mga didilis na nakikinabang rito, palibasa, mga siraulot, mga hudas, panay pa rin ang panira sa Pangulo. Pero sila naman yung unang mga nakinabang, kagaya ng pabahay na yan. Ang dami kayong mga didilis na nabigyan. Diba? Yung mga malakondominium na pabahay. Nako, ang daming mga itunuloy ng Pangulo na sinimulan lang ng mga nakaraang administrasyon. Kumbaga pinabayaan lang. Ngayon, itinuloy ng Pangulo. So, napakadami pang mga projects na kung iisa-isahin natin, naku po, Rudy, napakahaba na ng listahan. Napakaraming mga solar irrigation. Diba? Na nagbibigay ng patubig sa mga magsasaka. Napakaraming bagong dam na naipagawa. Huwag nyo na akong tanungin kung saan-saan mga didilis dahil may Google naman kayo. I-type nyo lang. Makikita nyo na ron. Di ba ka? Kaya ang sinasabi ko good job. Good job, PBBM. Ito, alam nyo kung anong pinakamagandang pinapalakpakan natin pag nakapagpagawa ang Pangulo. Bukod sa eskwelahan at yung ospital. Alam nyo ba yung ospital ng OFW dito sa Pampanga? Pampanga nga ba? Nueva Ecija. Tama ba? Di ba? Ibig ko sabihin yan ang mga proyekto ng Pangulo na nakakatulong sa marami at higit sa lahat hindi masyadong naibo-broadcast sa prime media. Pero ang dami na nang nakikinabang. Di ba ga? Sabi ko nga sa inyo, sa pabahay pa lang mga didilis ang nakinabang rito marami dahil sila yung numero 1 sa pila. Ang pinupunto ko rito guys,
talagang kaya, no? At palagay ko, ito yung mga bagay na iiwanan ni PBBM sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2028, mag-iiwan siya ng isang magandang president o halimbawa, no, na kaya naman pala gawin ng gobyerno ang magagandang proyekto, supisyente, mabilis, dekalidad, no, basta't nasa tama ang mga taong inilagay mo sa gobyerno at nasa tama ang paggastos at transparent at the same time talagang gagastusin para sa proyekto at iiwasan ang korupsyon. Kayang-kaya naman pala. Kaya ito ang isa palagay ko sa at least tamang ipinakita ng ating Pangulo para sa papalit sa kanya. At isa pa ha, higit sa lahat, ano yun? Ipinagpatuloy ng Pangulo yung mga iniwan nitong si Pentaboy. Katulad ng kung tutuusin, ang Davao Coastal Road, di ba? Yung Coastal Road ng Davao City na iniwan. Hindi yan natapos ni Pentaboy pero anong ginawa ng Pangulo? Tinapos. At yung mga didilis, tuwan-tuwa, sabi project daw ni Pentaboy. Project talaga ni Pentaboy. Ang tanong, tinapos ba? Tinapos ba nung puon ninyo? Hindi naman tinapos ng puon ninyo Ang tumapos ay si PBBM. Ang tumapos nun ay ang Pangulo. Pasalamat kayo. Bakit? Dahil kung tingnan ninyo, ilan ang mga napuntang project na sinimulan ng Aquino administration? Ang tanong, may natapos ba si Pentaboy? Ang sagot, wala. Pati yung pagre-report na may natapos daw na 12, kalokohan yun. Wala. Wala siyang tinapos, walang itinuloy talaga. Hindi talaga halos itinuloy. Kumbaga, pinakita lang sa tao na kunwari itinutuloy pero in reality, hindi. Di ba ga? Sige nga, tanong ko, kung kaya niyong patunayang may natapos hamunin ninyo ako ng debate. Hamunin ninyo ako ng debate. Kung talagang may natapos si Pentaboy. Di ba? Sa madaling salita, wala. So, hindi yang ginawa ni PBBM. Kaya ito ang isang magandang at mabuting halimbawa na kanyang ipinakita sa susunod na presidente ng Pilipinas na anumang kulay ikaw man ay kalaban o kakampi, ang importante ituloy mo ang mga proyekto na ginastusan ng pera ng gobyerno. Bakit? Para hindi masayang at hindi matenga. Di ba ga? Yung Davao, tulad ng sinabi ko, yung Davao Coastal, napakaganda nun yung sa Davao City, pero ang tumapos ay ang Pangulo. Kaya wag kayong mga bobong mga didilis, no? Sasabihin ninyo na tinapos ni Pentaboy, kailan pa? Recorded dyan, tatanga-tanga lang kayo. Okay? So yun lang, at least ito, nililinaw natin, binibigyan natin, pinupunto natin na magandang halimbawa itong ipinakita ng ating Pangulo para susundan ng mga susunod pang presidente. Ang masakit nga lang rito para sa mga didilis, wala na magiging dutaing presidente pa ulit. Tapos na ang kasaysayan ng mga dutae pagdating sa national position, like presidente at vice presidente, wala na. Si Inday Sayad nyo, damaged goods na yun. Si Iyutman ay naku puro di, tsaka si Barbie Basti ay naku puro di. No, hindi kami mangangarap na magkaroon ng presidenteng adiktos. Yun ang tunay na bangag. Si Barbie Bastino. Di ba ka? So, ilan muna sa mga bobong didilis at may sayad dyan na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!